Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan. Ano sa'yo ay may buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay na nagbibigay sa amin. Salamat Ama na patuloy ng pangalan mo siyang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin at sa lugar mo. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kakaupo. So, bago po magsimulang magsalita ang ating po, gusto, pumili ko po na magsalita, magbigay ng pangting paalala, kung meron man na naisabihin si nanay sa mga anak, sa pamilya. Nanay, pwede po magbigay ng konting salita para po sa pamilya. Pwede po kayo at iharap po sa kanila. Paalala. Uy! Ang ganda ng picturean! Alam nyo, nagagalap yung puso ko dahil kumpleto tayo, oh. Hindi lang sana wag na maulit to. Para naman maulit pa pero sa ibang okasyon. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kahit ganitong nangyari, meron tayong pagkakaisa. Kahit na isip yung katawan natin, pagod ko yan. Pero baliwala yun dahil natin itong mawala. Kaya isipin na lang natin na nagpakasyon ulit si tatay, nagpunta ng CDO para manisman natin siya. Isip natin talaga na malayo siya, na kay Lord na siya. Kasi bago siya nawala, bago niya tayo iniwan, na pinag-pray siya ni Kuya, tumanggap siya. Yun ang kinagagalak ng puso ko dahil hindi niya hinayaan na mamatay yung ama natin na yung kaluluwa niya saan lang mapunta. Bagamat yung magulang natin ganito na huwag naman sana na kalimutan natin siya, may magulang tayo na iisa na lang. Sana naman ay yung kung ano yung pinakita natin suporta kay tatay, ganun din sana yung gawin natin kay nanay para naman kahit na ganyan yung ano ni nanay, maramdaman pa rin niya na may mga anak siya na matatakbuhan kahit na yung si nanay ganito na siya. O ano man yung naging ugali ni nanay, o ano man na pinakita niya hindi maganda sa inyo, alam ko na wala sa kanya yun dahil yung walang nagpapaalala sa kanya na tatay, nanay, mali yung ginawa niyo, nanay, mali yung gano'n lahat. Kaya tayong magkakapatid, alam ko na malalakas tayo, tulungan natin si nanay. Yun lang ang maipapakita natin sa kanya. Alisin na natin yung andyan naman si ganito, andyan naman si gano'n. Bagkus, ipakita natin kay nanay na mahal natin siya. Ako mag-isang babae, hindi pabayaan si nanay.
Tsaka, pag humingi ng pera sa inyo, 20 lang ibigay nyo. Kasi, siyempre, yung ano ni nanay, baka iwanan tayo niyan. Alam niyo naman na yan ni nanay. Bigyan nyo, 20, okay na, masaya na yan, kahit 20. Oo. Alam ko kasi pag pumupunta ako dito, Lord, tingin pera. 20 na binibigay ko sa kanya, gano'n. Pag medyo lumaki na yun, asahan ninyo, hindi na niya alam kung saan nilalagay. Kaya, ganyan man ang nangyari sa magulang natin, huwag natin tawanan. Kasi magulang tayo. May mga anak kayong mga babae, may mga biyanan din kayo, na sana huwag maging gano'n ang maging ugali ng mga, ipakita natin sa biyanan natin, sa mga anak natin, na huwag maging masyadong baliwala ang mga magulang natin. Kaya sa mga kamag-anak po namin, thank you po sa mga nakiramay, sa mga kapitbahay, sa lahat-lahat. Maraming salamat po sa mga tulong po ninyo. Salamat po sa lahat talaga, sa mga kapatid ko na tumulong na bagamat alam po namin na merong may wala, merong malaki ang tulong. Higit pa, ibibigay sa inyo ni Lord dyan sa ginagawa ninyo. Malaki pa yun ay tulong ninyo, mas malaki pa ibibigay ni Lord sa inyo. Kaya huwag tayo magsawang tumulong, especially sa magulang natin, sa kapatid. Yun lang, salamat po. Kasi po, ito yung parang Ako mamaya. Sabi ko lang, sana nga, sabi na ni ate, yung ano, nangyari mag-iinalay, sana ganun din ang pakita natin. Ay! So, Conrad, ikaw may iwan dito. Nag-iisip na lang si nanay. Sana naman, kung anong problema, sabihin niyo lang o tumawag kayo kasi malayo ako. Ikaw na iwan dito.